I've just concluded an extraordinary meeting of senior UN leaders to discuss the unprecedented developments in Israel of the abhorrent attacks by Hamas and others against Israeli towns and villages, which have left over 800 Israelis dead. Sadly, these numbers are expected to rise as the attacks are ongoing and many remain unaccounted for. Breaking news! Hamas humihingi na ng tulong sa United Nations. Isang senior commander ng Hamas na nanguna sa maraming murderous attacks ang napaslang nung isinasagawa ang airstrike ng Israel noong linggo. Ayon sa Israel Defense Forces na iniulat ng Times of Israel. Chief ng Hamas inaakusahan ng Israel ng war crimes. Mga secret tunnel ng Hamas binomba. At lahat ng yan ay aalamin natin sa JP Amazing Stories. Hamas nagsusumamo sa United Nations sa gitna ng Gaza War. Ayon sa Hamas political chief na si Ismail Haniyeh, inaakusahan niyang Israel sa war crimes na ginagawa nito sa Gaza Strip. Lahat ng kanyang hinanakit ay ipinadala niya sa pamamagitan ng sulat sa Secretary General ng United Nations. Israel atrocities amount to war crimes. Ayon kay Haniyeh sa kanyang sulat kay Secretary General ng UN na si Antonio Guterres. Ayon kay political chief Ismail Haniyeh, ang Israel ay pinipigilan di umano ang humanitarian aid na makapasok sa Gaza Strip. Hinihimok ni Ismail Haniyeh ang UN na pagsabihan ang Israel na hayaan makapasok ang humanitarian aid sa Gaza Strip. Kinokondina din ng Hamas chief ang malabarbarong pag-atake ng mga Israeli soldiers sa Gaza Strip. Nangyari di umano ito isang linggo pagkatapos ng surprise attack ng Hamas sa Israel. Isang senior commander ng Hamas na nanguna sa maraming murderous attacks ang napatay nung isinasagawa ang airstrike ng Israel nung linggo. Ayon sa Israel Defense Forces na iniulat ng Times of Israel, isa siya sa mga namuno sa marahas na pag-atake sa southern communities ng Nirim at Nir Oz nitong nakaraang linggo. Ayon sa Israel Defense Forces o IDF, marami pang miyembro ng Hamas ang naitumba sa pamamagitan ng ginawa nilang airstrikes. Hindi sila titigil hanggat hindi naubos ang Hamas. Samantala, ang IDF ay tinira ang mahigit 100 target sa buong magdamag. Kabilang na ang mga command centers ng Hamas, mga compound ng militar, dose-dosen na mga rocket launchers, anti-tank missiles launch post at observation post, at kasama na ang Hamas command centers. Mga secret tunnel ng Hamas pinagbobomba ng Israel. Ginamitan ng mga bunker busters ang mga secret tunnel ng Hamas. Ang bunker buster ay isang uri ng munition na idinisenyo upang tumagos sa mga tumigas na target o mga target na nakabaon ng malalim sa ilalim ng lupa, gaya ng mga bunker ng militar. Makikita sa video ang makapal na usok habang isinasagawa ang pag-atake ng Israel. Ayon sa Israel, ang mga secret tunnels na ito ay ilang kilometro ang haba sa ilalim ng Gaza Strip. Ginagamit ito ng Hamas para makapag-angkat ng mga armas, makapagtago, tumawid sa Israel at imbakan ng mga epektos. Kaya ang mga secret tunnels ang isa sa tina-target ng Israel. Pero ayon sa ibang intelligence, tinutulungan di umano ng Russia ang Iran para ma-wipe out ng Israel sa mapa. Gaano ito katotoo? Ipapaliwanag ito sa atin ni Tata Lino. Salamat, JP. Ako muna ang magpapaliwanag. Sino ba ang sumuporta sa bansang Iran na pilit humihiwalay at tumutuligsa sa pagkakaisa ng buong mundo? At bakit sila tinuturong naging bahagi ng mga pagsalakay ng Hamas sa Israel? Pero teka, bakit naman naging magkaugnay ang bansang Iran at Russia? Kailan lamang bago sugurin ng Hamas ang Israel, isang digmaan ang naganap sa pagitan ng bansang Russia at Ukraine. Naghamon ng gulo si Putin sa Ukraine
Pero dahil sa mga kakamping bansa nito, hindi natalo ni Putin ng gano'n na lang kadali ang Ukraine. Mga malalaking bansa ang nagpaabot ng weapons at manpower sa Ukraine, lalo na ang Amerika. Sunod-sunod ang mga tulong na dumating, kaya ang Russia ay na-pressure. Masyadong minaliit ni Putin ang maliit na manpower ng Ukraine, kaya ang kapalit, mabilis na naubos ang mga army niya. Dito pumasok ang tulong na galing sa Iran. Nagpadala sila ng mga weapons na tatapat sa mga armas na pinadala ng Amerika, kagaya ng mga drones at missiles. Sa tulong ng Iran, ang katatagan ng Ukraine ay dahan-dahang bumagsak. Kahit na medyo palpak ang itsura ng mga weapons ng Iran, sapat na yon para makapatay ng mga sibilyan. Kaya ang ginawa ng Iran, maraming weapons ang pinasabog sa Ukraine. Dahil dito nakita ng buong mundo na may kakayahan ng Iran na sumuporta sa isang digmaan dahil meron silang mga weapons at yon mismo ang isa sa gusto nilang mangyari. At kung mapapabagsak ng Russia ang Ukraine, parang nanalo na rin ang Iran dahil kakampi ng Ukraine ang United States at iba pang malalaking bansa sa West, parang natalo na rin nila ang NATO. Ang labanang ito ay nagsilbing banta sa mga taga-Europa lalo na sa Amerika. Posible kasing magkaroon ng matinding problemang haharapin ng buong mundo dahil hindi na protektahan ng Amerika at Europa ang Ukraine. May mga kaklose namang bansa ang Russia, pero wala sa kanila ang handang magpaabot ng tulong dito, lalo na't nakapirma na sa United Nations ang halos lahat ng bansa. Kaya naman malaking gulo kung makikisali sila sa digmaan noon sa pagitan ng Ukraine at Russia o kahit na anong digmaan pa iyan. Moral support lang ang kayang ibigay ng ibang mga bansa. Kagaya ng Russia, ang Iran din ay walang maasahang bansa. Sa totoo lang, ang Iran ay katulad sa mga nerds na ipal na kaklase mo sa school. Dahil siya ang kinaiinisan ng lahat ng bansa, wala rin siyang maasahang bansang makakatulong sa kanya. Parehas sila ng major goals at ito ang nagpasimula ng pagkakaibigan ng Russia at Iran. Hindi sila ganun ka-close, pero naniwala sila sa quote na "The enemies of my enemy are my friends." Pinanindigan nila yon, kahit malaki rin ang pagkakaiba nila sa isa't isa. Isa pa, iniisip na lang ng Russia at Iran na kailangan nila ang isa't isa para makasurvive. Nagsimulang tumulong ang Iran sa Russia dahil sa utang na loob. Sinalba kasi ng Russia ang pamamahala noon ni Assad, dating presidente ng Syria, noong Syrian Civil War. Ang mga kalaban kasi ni Assad ay may suporta ng United States at tanging Iran lang ang kakampi ng Syria. Salamat na lang sa Russia dahil sa weapons na pinadala nila at mga manpower na salba ang Iran. Kaya naman ang pagtulong ng Iran sa Russia noong Ukraine War ay parang pagbabayad ng utang na loob. Pero mas higit pa doon ang nakuha ng Iran dahil naging kakampi nila ang Russia. Kilala ang Russia sa pagkakaroon ng world's largest nuclear arsenal at ito gusto ng Iran. Ayon sa theory ng mga experts, bilang ganti sa tulong ng Iran sa Russia, ang Russia naman ngayon ang nag-supply ng mga equipment sa paggawa ng Iran ng mga nuclear weapons at nuclear bombs, isa sa mga hinihinalang pinadala ng Iran at Russia sa pagsalakay sa Israel. Bukod sa pagbabalik ng utang na loob ng Iran sa Russia, may isa pang dahilan na pinaka-importante para sa Iran, ang pera. Ang Iran ay kilalang bansa na kulang sa pondo, kaya napakatagal talaga ng proseso nila sa paggagawa ng nuclear weapons. Meron naman silang ibang naimbentong weapon pero hindi iyon sapat para matupad nila ang matagal na nilang hinahangad na nuclear weapon. Bakit ba iniisip ng mga eksperto na may kinalaman ng Iran at Russia sa pagsalakay sa Israel? At dahil sa alyadong nabuo sa pagitan ng Russia at Iran, hinihinalang pailalim silang sumuporta sa pagtitraining ng mga army ng Hamas at isa silang nagplano sa malagim na pagsalakay ng Hamas. Malaki ang galit ng Hamas sa Israel dahil sa ginawa nitong pagsalakay noong 2021 sa pinakabanal na lugar para sa mga Islam.